Digong. Ano sasabihin niya? Sabihin niya. Ang Digong. sasabihin nyo, Chong? Sa tungkol kay Digong. Una-una, gusto niyang iwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Tapos, pag yung kaso niya sa ICC, hindi rin siya magpapauling buhay. Ganun ba, Chong? Yun po mga Tapos guys. yung mga yung pagmumura ng mga anak niya. Yung anak niya si Basti. Yun. Dapat hindi gano'n ang isa kang naging presidente, dapat tahimik ka lang ng Diba guys, narinig nyo Yung po yung puro sinasabi niya yabang- kasi puro... yabang Ano na kay lang ano yung to? Kay Digong. Yabang na lang yung natitira sa inyo eh. Kaya palagay ko sa susunod na eleksyon niya, wala nang mananalong Duterte. Kaya yung mga palatandaan na Digong na yan, sila. Alas kasing edad ko na yun si Digong, kaya lang matanda lang ng konti sa akin. Pero sa politika, marami na rin ako naranasan na yung mga kandidatong Sino mo yung mga budget ng mga mga congressman pinupuno niya, pero yung budget ng anak niya hindi niya pinupuna. Sana punta yung 51 billion na yun. Tapos itong si Basti, pinagre-resign si Presidente. Ano akala mo kay Presidente? Tanga. Hindi gano'n ng disenteng tao eh. Nakita mo hindi? Ang pagsasalita ni Pangulo, hindi naman malumanay at makahulugan. Hindi yung hindi yung puro yabang na lang ang Kaya ako nga, gusto ko subukan si Duterte yung mga ng ICC para makita kung anong niya. Politika na naman. 1960 pa, ako, butante na ako. Hanggang ngayon. Pero ngayon lang ako nakakita ng politikong mga ganyan. Yung mga tungkol sa pera. Pagka pera na pinag-uusapan, puro gahaman sila. Ilan bang politikong ganyan? Dapat ang paglilingkod sa bayan, hindi ganyan. Yung tapat ka. Kung meron ka mang konting alingas-ngas na hindi kayo nahanapan ng tao, mapapagpasensya. Ang problema, ang laki-laking kwartang nahawakan na punta kay Paulo. Tapos si Sara, bilyon din ang pera na napunta sa confidential fund. Ngayon, hindi na pagkatapos sa Kongreso, pinigilan yung confidential fund niya. Nagngangal-ngal na nga si Digong, pati yung mga anak niya. Ba't daw ayaw bigyan ng confidential fund? DepEd, bibigyan mo ng confidential fund. Hindi naman, wala naman sa batas yung DepEd yun, meron kang confidential fund. Kahit saan batas, hindi yun. Hindi ba sana kung ang kaugnayan mo sa mga sa NTF-ALCAC, yung sa defense, hindi kailangan ng DepEd. Ang pinakatira niya yung ROTC. Hindi naman pala ng DepEd yan. Nasa nasa defense din yan.
ng compulsory ROTC. Ang kinakatira niya sa confidential fund, mag-ano siya sa ROTC. Kaso, pagdating pala sa pera, ganun pala silang mag-ama. Pati ang mga kaso ni Digong sa siguro sa mga kakalap kong balita, yun ang mga namatay dyan sa Davao. Ang dami pala. Yan ba talagang mga drug addict yan o magnanakaw? Yung mga napatay dyan. Si Las Cañas, nagpahayag na rin si Las de Ansierto, si Matubato, nagpahayag na ng mga tungkol sa nangyari sa Davao. Dapat yan ang sagutin ni Digong. Kaso ang korte natin dito, hindi pinakinabangan nung panahon na yan. Kaya yung mga tao, yung mga biktima, sa ICC nagpunta. Doon nagreklamo. Kahit na tumiwalag pala si Duterte dyan, dahil yun ang nangyari pa yan, nung mayor pa siya. Hindi pala, sakop pa pala ng yun, ng ICC yung panahon na yun, yung nangyari yun. Kaya tama lang na may patupad na yung mga investigasyon na yun, ICC na yun. Kailangan ng ang masusing pag-iimbestiga dyan para malutas na yung problema na yan. Ngayon, ang problema pa sa Davao ngayon, yan, ang muling balita dyan, pati MMDA nandyan na. Naghuhukay dyan sa mga sa landslide dyan. Isipin mo, dito sa Maynila, MMDA, magpupunta pa rin, pinadala ng lokal ng mga opisyal dito para tumulo lang sa paghuhukay dyan. Siguro wala nang budget yung ang local official dyan. Kaya ganyan ang Tsaka nakita ni Pangulo yan yung yung sitwasyon dyan. Ayan, tinulungan sila ng presidente. Saka yung pagpunta ni presidente dyan sa Davao, nakita niya naman. Ano nangyari? Binigyan kayo ng yung sa tubig na malinis. Merong nagbigay pa ng mga titulo ng lupa, nagbigay ng mga ayuda. Ano pang gusto nila sa presidente? Kung sinasabing ang presidente walang ginagawa. Wala bang ginagawa yung ganyan? Ang presidente ganyan, walang ginagawa. Tapos, hindi ko tatahuyag yung pang weak leader at adik ang presidente. Hindi pwede yun. Maraming taong hindi aayon sa kanya. Yung mga kasabwat niya dyan, aayon yan. Lalo na utang ng banat bay na yan. Kung magsalita, kala mo maraming naalalaman sa gobyerno. Ako, naririnig ko yung mga salita ni Banat Bay. Saka si Maharlika. Ngayon, ano nangyayari sa kanila? Maharlika, wanted na. Ayan, si Banat Bay. Susunod na yan.
Pag hindi sila nagtino sa pagsasalita nila, yun mo, inaalipusta nyo, presidente. Merong weak leader, merong bangag, merong ano. Anong klaseng, ano yan, pag-iisip yan. Bago kayo magsalita, tingnan nyo muna ang ano ng presidente kung naaayon sa sitwasyon ng Pilipinas. Eh hindi. Nakita niyo ang Pilipinas, paunlad, hindi pa ano, pasulong, hindi pa urong. Sa ating mga kalapit bansa, tayong mga Pilipino hinahangaan sa pagunlad ng Pilipinas ngayon. Sa katunayan, dito sa Asia, nangunguna ang Pilipinas. Eh. Kung hindi man nangunguna, pangalawa. Oh. Yan ba, matatawag mong weak leader yung presidente? Hindi. Tapos ang pinagkakalat pa ng mga, lalo na yung si Banat Bay na yan. Masamang ehemplo yan. Hindi dapat ano yan. Ako, matanda na ako sa politika. Ngayon lang ako nakakita ng kanyang ano, na mga pinagsasabi sa presidente. Hindi niyo ba alam na ano, ang presidente parang inappoint na rin ng Panginoon yan. Dapat, sabi nga sa Biblia, ang namumuno sa bansa, dapat sumunod ang mga nasasakupan. Hindi yung kumukontra. Kung maganda ginagawa, kaso kahit maganda, sa kanila wala pa rin. Hindi maganda. Kaya sa tingin ko, yung mga ano na yan, yung sitwasyon na yan, hindi ako papayag na ano. Tapos si Roque, magbabanta ng people power. Nako. Ako mismo, pagka ano, kahit nandito ako sa bukid, luluwas ako. Taga-bukid kami, hindi ano. Pero yung subaybay ko lahat yung mga nangyayari rito sa Pilipinas. Lalo na sa YouTube. Maraming vlogger na ano, sinusubaybayan ko. Ikaw, Banat Bay, nung araw sinusubaybayan kita ng panahon ni Digong. Dahil ako, Duterte rin ako. Alam mo, Banat Bay, 2008 pa lang, kami nila Percy Lapid, Duterte na kami. Hanggang sa nanalo siya. Pero anong natuklasan namin? Wala. Puro ano, kabulastugan na hindi magagandang pangyayari. Kaya nga si Percy Lapid napatay. Dahil nga sa ganyang sitwasyon na ano, ayaw nilang mabatikos. Ayaw nilang mapuna. Oh. Pag sila naman ng ngayon, puna ng puna. Anong klase yun? Yung ginawa mo, ayaw mong magagawa sa, yung ginawa mo sa kapwa mo, dapat ayaw mong gawin sa iyo. Kaya huwag kayong, huwag kayong masyadong magsasalita ng kung ano, masasama sa mga namumuno. Pagka magandang ginagawa ng namumuno, dapat ayunan nyo. Ako Duterte nung araw. Hindi ako, kinakampanya ko nga dito si Duterte nun. Marami pa akong nakagalit eh. Pero hindi ako sumuko. Eh nung matuklasan namin ni Percy Lapid, wala. 2008, si Percy Lapid, kasama namin sa rally kay Dilima.
Yun nga si ano, napansin ni Percy Lapid, tinanong ni Mayor Lim daw si Percy Lapid kung sinong dapat maging presidente sa 2016. Sumagot si Percy Lapid na si Digong nga. Kaya kami, nagdeklara kami ng Duterte nung araw, 2008. Oh. Kaya nung mag-rally sa Luneta nun, hindi lang ako nakapunta dahil nandito ako sa probinsya. Pero sinusubaybayan ko. Pero sa hirap ng mga taong sumuporta kay Duterte, marami nagsisi. Isa na ako dyan. Napatay pa nga yung iba eh. Oh. Katulad ni Percy Lapid. Oh. Napatay yan. Yan, taga-subaybay ako ni Percy Lapid. Kasama ko pang magrarally yan sa sa DOJ nung araw. No, sekretary ng DOJ si De Lima. Kasama ko si Percy Lapid na. Marami kami. Pero si Banay ba, kailan lang yan? Tsaka si Badong. Kailan lang kayo lumitaw na Duterte kayo? Tapos yung mga ugali nyo, kala mo, pinapakain na yata na kayo ni Duterte. Kinakain nyo, kay Duterte na yata nang gagaling eh. Masyado kayang diehard sa pag maganda ginagawa ng politiko, mo, pagka yung may natuklasan kang pangit sa kanya, wag kang maglalapit na. Wag kang magsip-sip. Talagang mga diehard na hindi ganun ang politiko. Wala, sabi nga sa ang kasi ba yun, walang kaibigan permiyan sa politika. Palaging nasa palaging naniniguro. Kaya yan ang magtatanda na kayo niyan. Ako, sa aking opinion, itong 2025 na to, wala na, tsaka 2028. Sa national, wala naman nanalong Duterte dyan. Itiyak yun. Yan ang aking pakiramdam dyan. Kasi marami nang naiinis sa mga vlogger na maka-Duterte, maka-China. Oh. Alam mo, natuklasan ang natuklasan kay Sara. Vice Mayor pa lang yan. Nakipagkutsaba na sa mga China. Hanggang naging mayor. Tapos, pagtakbo ng Vice President, in-check pa rin ang Nakita mo, walang komento sa West Philippine Sea. Sino may komento sa kanila? Lahat ng mga wala. Wala akong naririnig na nagko-komento sa West Philippine Sea tungkol sa mga China. Kasi natuklasan ng Meta, si Sara Duterte, may sisterhood sa China. 2018. Meron na siyang sisterhood dyan. Tapos si Digong nagpunta na naman sa China nung hindi na sa presidente. Ibig sabihin nun? Pati si Roque. Kaya
Sa tingin ko, wala naman nanalong Duterte dyan sa national. Ang isa pa dyan, yung ano, yung mga Lipores. Kaya si Tulfo, hinahanap yung armas sa mga surrenderers na NPA. Almost 30,000 o mahigit pa yata. Tapos ang armas, ang daming wala. Sabi nga ni Tulfo, bakit ganyan lang ang armas? Hinahanap kay Galvez. Sa tingin ni Tulfo, may naging anomalya. Baka ako, sa iniisip ko, mga yung mga armas na marami ni Duterte. Doon na yan ang galing eh. Kaya maraming armas si Duterte ngayon. Ngayon, sabi niya, pagka aarestuin siya ng ICC, makikipagbarilan. Yeah, sa Davao, pwede kang dyan. Pero pagka sa ibang lugar na, hindi na pwede. Saka hindi naman ICC yung i-arresto sa'yo. Ang sabi nung attorney, lang yung arrest warrant. Ayan, sabi naman ng Pangulo, hindi niya pa babaya ma-aresto si Digong. Oh. Kaya yung mga anak ni Duterte, dapat pasalamat pa kay kay Pangulong Marcos eh. Ang pinangangalandakan nila, ipinalibing daw yung tatay ni Bongbong. Tatay nila. Yan, nasa ng Korte Suprema yan. Desisyon na ng Korte Suprema yan. Sumunod lang si Duterte sa Korte Suprema na ipalibing. Dapat naman ipalibing yan. Unang-una, sundalo. Pangalawa, presidente. Oh. Hindi dapat yan. Kaya lang hindi na ipalibing ngayon yan. Matigas lang sila ang kore. Wala silang batas sa kila Marcos. Meron bang nangaaway sa mga Marcos ngayon? Nakita nyo, lahat ng sitwasyon nila ngayon. Kung sa iba yan, kung sa kanila nangyari yan, balitaktakan na ng usapin yan. Pero kay Marcos, ano narinig nyo? Wala. Inaano pa si Sara, pinagkakatiwalaan pa. Kaya hindi ako dapat lalo na yung mga taong sana yung mga taong naniniwala kay Pangulong Marcos at mga iba pang politikong nasa gobyerno ngayon, manahimik lang tayo. Kumbaga makikirandam ka. Oh. Wala namang wala namang sitwasyon na masama rito sa Pilipinas ngayon. Ang masamang sitwasyon ng China. Yan, ang China, nagbanta na raw gera dito sa Pilipinas. Pero sa tingin ko, pag nagsimula yan China, hindi natitigilan ng mga kaalyado ng Pilipinas yan. Yan,
Yung nabulgar pang binabayaran yung mga vlogger ng ano, pro-China. Totoo man yun, no? Hindi. Dapat lang na ano. Dapat lang na kailangan maano na yung wala ka man naririnig na komento sa kanila tungkol sa China o pagsuway sa ano mga pangungusap ng China. Hindi, inaano pa sila eh. Yang inaayunan pa eh. Lalo na si Sasot. Nako. Ako nung araw, SMNI, pinakikinggan ko yan. Pero nung pumupo na sila Eric, si Badoy, wala na, hindi ko na ako nakikinig dyan. Nung mawala si Mike Abe. Totoo naman yung sinasabi ni Mike Abe. Lalo na yan si Eric, si Eric Celis. Meron ako na sa YouTube na hindi talagang tunay na MPA yan. Yan, binulgar nung isang abogadong kaibigan niya. Si Celis, isa lang ralista. Nagrarally. Ngayon, nung ma-wanted sa tumatakbo sa kaibigan niyang abogado dito sa Maynila. Yung abogado na yun, tiga Iloilo rin yun eh. At saka masama rin ang record pala niyan si Eric Celis. Yun naman, mga drug lord, naging tahuan ka pa. Oh. Tapos, baka yung sinasabi ni Tulpong maraming peking sumurrender. Isa na si Eric Celis dyan. Sumurrender, walang armas. Hindi ka dapat subaybayan ko sa YouTube yun. Isang abogadong kaibigan ni Celis ang sinasantungan niya rito sa dito sa NCR. Pagka siya hinahanap ng mga pulis, di siya tumatakbo. Kaya yan, nasubaybayan ko. Yung si Mabilog, naging tahuan siya. Dito pa nga isa. Yung isang mayor ngayon, naging tahuan din siya. Hindi siya naging MPA na tunay. Isa pala siyang peke. Tapos, sila magsasalita sa SMNI na kadre. Dati raw siyang kadre. Doon na ako naniwala na hindi siya tunay na MPA. Isa pala siyang pek na kadre. Kaya lang kayo dyan, napwesto dyan dahil kay Duterte, kay Kibuloy. Oh. Ngayon, nasa si Kibuloy, yung mga nangyayari sa Davao. Dati, namimigay ng mga relief good. Ngayon, walang makitang Kibuloy dyan ngayon. Maging tauhan na ng mga SMNI na nagdadala ng mga relief good. Wala ka makita. Nung araw, yung panahon pa ni Digong, yan, panay ang bigay ng ayuda sa mga taga-bundok.
Tapos sa Baguio, magbigay pa yan. No. Kaya siguro yung ano na yan, yung SMNI na yan, malamang hindi nabibigyan ng prangkisa yan sa tingin ko. Dahil maraming violation yun. Violation sa management, violation sa prangkisa, violation sa mga broadcaster, violation sa mga patakaran ng kaya pala suspendido. Nagtataka ko, ba't meron pa silang meron silang nagsasalita pa sila sa SMNI. Yan, sabi ng ang NTC, suspension muna sila. Ayun, nakikita ko, nagkasalita pa sila sa, lalo na si Eric tsaka si Badoy. Sasalita pa. Ay, yung kaso ni Kibuloy sa, sa mga tauhan niya, ayaw niyang harapin. Yun, sex scandal yun. Isa kang leader na ng religion, tapos meron kang ganyang, para kasi Senyor Aguila. Ganyan ang style Senyor Aguila. Pag hindi ka nakinig sa kanya, hindi ka makakapunta sa langit. Tapos sabi ni Kibuloy, sa akin lahat ang kaluluwa nyo. Dadaan muna kayo sa akin bago kayo pumunta ng langit. Ano yun? Pinagtatawanan na lang si Kibuloy. Hindi totoo yung sa pala siyang peking leader ng reliyon. Hindi ganyan ang leader ng reliyon. Marami. Hindi mo, yaman niya ngayon. May jet, may helicopter, merong paraiso, merong arena. Oh. Saan ang galing yan? Totoo siguro yung mga sinasabi ng mga complainant dyan na tinotorture pagka hindi sa quota. Nasusubaybayan ko rin sa YouTube sa hearing lalo na doon sa Sharon Stone. Kaya guys, hanggang dito na lang tayo sa sige. Pinag-usapan ni Tatay Maraming Guillermo. salamat. At sariling opinion lang po sa kanya ang sinabi niya. Hanggang dito na lang po tayo guys.